Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 38 verse 1 to 3. Nang panahong iyon, humiwalay si Judas sa kaniyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Suwa, isang Kananiyo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ir ang ipinangalan sa panganay. Yun lang po. Purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 38 verse 4 to 7. She conceived again and bore a son, and she called his name Onan. Yet again she bore a son, and she called his name Shelah. Judah was in Jezeb when she bore him, and Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord put him to death. Gabi po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking may share sa Genesis 38 verse 8 to 11. At sinabi ni Judah kay Onan, tungkulin mong sipingan ng byuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Judah sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Shelah. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Shelah ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Amen po. At Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay mag-share lang po ako ng Genesis chapter 38 verse 12 to 15. Pagkalipas ng panahon, hinamatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Judah sa Timnat para tingnan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hera na taga Adulam. Samantalang may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyenan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit pangluksa. Nagtalukbong siya at nagpaupo sa pagpasok ng Hinaim bayan. Nagdaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Shelah. Ngunit hindi pa sila pinakakasal ng kanyang binan. Nakita ni Judah si Tamar. Nakalang niyang ito'y isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang muka. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 38 verse 16 hanggang 20. Sa English version po. He turned to her at the roadside and said, "Come, let me come in to you." For they did not know that she was his daughter-in-law. She said, "What will you give me that you may come in to me?" He answered, "I will send you a young goat from the flock." And she said, "If you give me a pledge until you send it." He said, "What pledge shall I give you?" She replied, Your signet and your cord in your staff that is your hand. So give me them to her, and went into her. And she conceived by him. Then she
arose and went away, and taking of her bill, she put on the garments of her widowhood. When Judah sent the young goat by his friend and Adullamite to take back the pledge from the woman's hand, he did not find her. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 38 verses 21 to 25 na sinasabi, He asked the men of her place, saying, Where is the temple prostitute who was by the road of Enaim? But they said, There has been no temple prostitute here. 22. So he returned to Judah and said, I did not find her. And furthermore, the men of the place said, There has been no temple prostitute here. 23. Then Judah said, Let her keep them, and otherwise we will become a laughing stock. After all, I sent this young goat, but you did not find her. 24. Now it was about 3 months later that Judah was informed, Your daughter-in-law Tamar has played the harlot, and behold, she is also with child by harlotry. Then Judah said, Bring her out and let her be burned. 25. It was while she was being brought out that she sent to her father-in-law, saying, I am with child by the man to whom these things belong. And she said, Please examine and see whose signet ring and cords and stuffs are these. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat para po sa ating devotion. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 38 verses 26 to 30. Sabi po rito, Then Judah identified them and said, She is more righteous than I, since I did not give her to my son Shelah, and he did not know her again. When the time of her labor came, there were twins in her womb. And when she was in labor, one put out a hand, and the midwife took and tied a scarlet thread on his hand, saying, This one came out first. But as he drew back his hand, behold, his brother came out. And she said, What a breach you have made for yourself. Therefore his name was called Perez. Afterward, his brother came out with the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Magandang pagpapalang gabi po at nasa Genesis chapter 38 na po tayo. Ito'y patungkol po kay Judah at si Tamar. Sabi po rito sa aking pong babasahin ay verses 1 to 8. Ang sabi po rito, ng panahon ding iyon, humiwalay si Judah sa mga kapatid niya at doon nanirahan kasama ni Hira sa taga-Adullam. Number 2, doon nakilala ni Judah ang anak ni Shua na taga-Kanaan at napangasawa niya ito. Dumating ang panahon, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan ni Judah ang sanggol na Muli siyang nagbuntis at nanganak na lalaki at pinangalanan niyang Onan. Nagbuntis pa siya at nanganak na lalaki at pinangalanan niyang Shelah. Isinilang si Shelah sa Keseb. Si Tamar ang napili ni Judah para maging asawa ang kanyang panganay na si Pero si ay naging masama sa paningin ng Panginoon kaya pinatay siya ng Panginoon. At last verse 8, kaya sinabi ni Judah kay Onan, sipingan mo ang hipag mo dahil tungkulin mo itong bilang kapatid ng asawa niyang namatay. Pero para sa pamamagitan mo ay magkaroon din ng mga anak ang iyong kapatid. Ito na lamang po. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Si Judah, kung mababalik balik tanaw tayo doon sa chapter 37, si Judah isang kapatid ni Jose na ito po ay kapatid ni Reuben. Sila po ay anak ni Jacob sa ina nilang si Leah. Kung matatandaan natin, si Judah ang nagsabi sa ibang niyang mga kapatid na ano bang makukuha natin kung papatayin natin itong si Jose, no? Kaya sabi niya, mabuti pa ay ipagbili na lang natin siya sa taga-Ishmaelita dahil kapatid din naman natin siya. So, yun po yung naisuggest ni Judah doon sa mga kapatid nila. As si Judah ay dito hindi po siya nakapag-asawa ng kalahi nila. At maaari dito po, no, bakit kaya
nakakalungkot po, no, na marinig natin na pumapatay ang Panginoon ng masasama. Hindi natin masyado maintindihan bakit ganon, ano kayang kasamaan itong bakit ganon na lamang na pinatay sila ng Diyos. At ganon din po itong pangalawang anak ni Judah na si Onan ay pinatay din ng Diyos dahil sa kanyang kasamaan. At dito po sa number 8 na inutos po ni Judah na pasipingan itong kanyang hipag. Mari sa tradisyon nila noong unang kapanahunan na kapag ang unang anak ay namatay ang asawa, yung napangasawa niya, ay po pwedeng paasawahan uli doon sa ibang kapatid nila. Tulad nga rito sa kwentong to, tatlong ang naging anak ni Tamar na lalaki at yung bunso ay si Shelah. Pero mababasa natin sa huli dito, sa kalagitnaan dito, na hindi muna, pinahinto muna ni Tamar ay ni Judah na mapangasawa itong si Shelah, yung bunso. Sinabi na pinauwi muna po, diba, itong si Tamar dito dahil natatakot siya na baka mamatay muli yung kanyang anak. Kaya kumbaga, ipinangako niya ito sa tamang panahon, sa tamang edad na kapag nagbinata na, no? Pero ang iba pong makapagpaliwanag doon, ang mapapansin natin dito si Onan, bakit pinatay ng Panginoon? Dahil sa kanyang kasamaan. Pero isipin po natin dito, diba, na pumayag nga siyang sipingan ng kanyang hipag, pero bakit tinatapon niya yung kanyang similya? May mga ibang salita tayo magagamit na maiilang tayo, no? Maiilang tayo, pero kailangan natin gamitin ito para may maipaliwanag po tayong kaunti. Na iyon po kailangan na tinatapon niya, no? Ayaw niya magkaroon siya. Nga naman, dahil kanyang, kung magbubuntis yung kanyang hipag dahil sa kanya, ito'y dapat anak nila. Pero hindi ito matatawag na kanyang anak dahil ito'y magiging anak pa ng kanyang kuya, no, yung nakakatanda sa kanya, yung nauna sa kanya. Doon po maipapangalan yung kanilang mga anak. Kaya maari siguro ayaw niya, hindi niya gusto yung ganong kaparaanan, no, sa kanilang tradisyon, kaya tinatapon niya kanya yung similya. Kaya naging pangit ito sa hindi na banggit ito paano siyang naging masama, pero sinabi na masama rin siya katulad ng kanyang naunang kapatid, kaya pinatay din siya ng ating Panginoon. Pero kung itatandaan natin, di po ba kailangan magparami sila? Dahil tulad ng pinangako ng ating Panginoon sa kanilang ninuno na si Abraham, di ba't sabi pararamihin na parang buhangin ang kanilang mga lahi? Di po ba't kalinya rin sila ng pamilya ni Abraham? Dahil ninuno nila si Abraham, pero bakit ayaw niya magkaroon ng anak? Bakit ayaw niyang payagan na magkaroon siya ng anak sa pamamagitan din ito ng kanyang hipag, no? Iyon ang kaparaanan nila ng maaring nakakalito, pero ito'y kaparaanan nung panahon nila, no? Dito po. Kaya iyon na lamang po, at sa iba po makakapagpaliwanag doon sa susunod na mga kwento, no? Pero matututunan natin dito na si Judah ay magpapakumbaba din siya rito. Aamin siya sa kanyang nakahiyahiyang nagawa at babaguhin ng Diyos ang kanyang puso. Yun lamang po, at maraming salamat. God bless you all. Genesis chapter 38 verse 8 to 12. At sinabi ni Judah kay Onam, sumiping ka sa asawa na iyong kapatid at tuparin mo sa kaniya ang tungkulin ng kapatid ng asawa at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid. At lalaman ni Ona na hindi maging kaniya ang binhi, at nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid ay pinatulo niya sa lupa nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya pinatay rin naman. Nang magkagayon, sinabi ni Judah kay Tamar na kaniyang manugang na babae, manatili kang bao sa bahay na iyong ama hanggang sa lumaki si Shelah na aking anak, sapagkat sinabi niya marahil ay hindi siya mamamatay gaya ng kanyang mga kapatid. At yumaon si Tamar at tumaan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ng maraming araw at namatay ang anak na babae ni Sua na asawa ni Judah, at nagalaw si Judah at umahon sa
Timnat sa mga manggugupit ng kaniyang mga tupa. Siya at ang kaniyang kapatid si Hira na Adulamita. Amen. Na babasahin ko po, Genesis chapter 38, verse 32-16. At naibalita kay Tamar na sinasabi na dito ang iyong biyangang lalaki ay umaahon sa Timnat upang panggupitan ang kaniyang bagatupa. At siya nagalis nagsuot pagkabao at natakip ng kaniyang lambong. At pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng inay na nasa daan ng Timnat sapagkat kaniyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi pa siya ibinibigay sa asawa. Nang makita siya ni Judah ay ipinalagay siyang patutot, sapagkat siya nagtakip ng kaniyang buka. At lumapit sa kaniya sa tabi ng daan, at sinabi narito naga ipinamamangkik ko sa iyo na ako'y pasimpingin mo sa iyo, sapagkat hindi niya nakilalang kaniyang magulang. At kaniyang sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping mo sa akin? Amen. Genesis chapter 38 verse 70 to 19. At kaniya ang sinabi, padadalahan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kaawan. At kaniya ang sinabi, bibigay mo ba ako ng sanglang hanggang sa maipatala mo. At kaniya ang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo. At kaniya ang sinabi, ang inyo sising at ang inyo pamikis at ang tugot na dala mo sa kanimay, at kaniya ang ibinagbibigay sa kaniya at sumipig sa kaniya, at siya ang naglihi sa pamamagitan niya. At sina ay pumakon at yumaon, at siya ay dakalit ng kaniya ang lambong, at isinuot ang mga kasusutan ng kaniyang pagkabaon. Amen. Good morning po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 38 verse 20 to 23. At ipinadala ni Judah ang kanyang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adulamita upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae. Dapatwat hindi niya nasumpungan. Nang magkagayoy, kanyang tinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, saan nandun ang patutot na nasa tabi ng daan sa Enaim? At kanilang sinabi, walang naparito sino mang patutot. At nagbalik siya kay Judah at sinabi, hindi ko nasumpungan. At sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, walang naging patutot rito. At sinabi ni Judah, pabayaang ariin niya. Baka tayo mapahiya. Narito, aking ipinadala itong anak ng kambing.
at hindi mo siya nasumpungan. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at ang aking pong babasahin ay dito po sa Genesis chapter 38 verse 24 to 30 po, at sinasabi po sa talatang ito, makaraan ang 3 buwan, may nagsabi kay Judah, ang manugang mong si Tamar ay nagdaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo at sunugin ang utos ni Judah. Habang siya'y kinakaladkad palabas, ipinasabi sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito, ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. At nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal ko siya kay Sila, at hindi na ito muling sinipingan. Dumating ang panahon ng panganak ni Tamar, natuklos ang kambal ang kanyang sisilang. Sa oras ng kanyang panganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inanak. Ngunit inuurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, dahil dito Pares ang ipapangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinangalan ng Sarah. Amen. Dito po sa talatang ito, makikita po natin na nagkaroon po ng si Tamar po at saka si Judah. Dahil nga po itong si Judah ay nagtalokbong po, kaya may nangyari po sa kanilang dalawa ni Judah. At dito nga, sinabi dito na makaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Judah na naglaro ng apoy ang kanyang itong manugang niya. Ngunit nung lalabas na ito para sunugin, sinabi ni Tamar habang siya'y kinakaladkad, ang may-ari ng mga ito, ang ama ng aking dinadala. Yun po, pinakita po ni Tamar at sinabi niya na ang may-ari ng singsing, kadena at tungkod na ito, yung ama ng kanyang dinadala. At nang nakilala nga po ni Judah yung kanyang iniwang sangla, at sinabi niya na walang kasalanan po si Tamar, na dapat sana ay pinakasal na niya kay Sila, at nung mula nga po noon ay hindi na po niya sinipingan. At dumating nga po yung panahon na nanganak po ito si Tamar, at kambal po yung kanyang sinilang. Nang pinangalan niya po dito ay si Pares at si Sarah po. Ito pong si Pares, yung pong una pong lumabas, at yung pong huling iniluwal ay ang pinangalan po ay Sarah. Kaya dito po natin makikita na yung pong pagkakaroon po ng hindi magandang relasyon, lalong-lalo po sa mata po ng Panginoon, yung una pong katulad nga po nangyari kay Tamar at kay Judah, na nagkaroon po sila ng pangyayaring hindi maganda po, kaya nga po nagdalang tao itong si Tamar po, excuse po. Kaya po nagkaroon po nagdalang tao po si Tamar, gawa nga po ng sinipingan po siya ni Judah. Kaya dito natin makikita na hindi po maganda na yung mga bagay na ipinagbabawal po sa atin ng Panginoon. At ito na nga, ito po yung nasa 10 utos na huwag ka makiapid kung hindi mo asawa. Kaya labag na labag po sa kautosan po ng ating Panginoon yung nangyari po dito kay Tamar at kay Judah. Bagaman po si Tamar ay nagkunwari, kaya siguro hindi rin po nakilala ni Tamar, kaya nagkaroon po yung pangyayaring ganon. At mabuti na lang po na sa pamamagitan po ng pinakilala ni Tamar na yung mga iniwan sa kanya ni Judah, at nakilala nga po ni
nakilala nga ito ni Judah, kaya ang sinabi nga po dito na walang kasalanan. At mabuti naman po, kaya minsan yung pagsisinungaling po minsan ay hindi po maganda, na hindi po nakakaganda yung pagsisinungaling. Kung ano po talaga, aminin po natin kung tayo may ginawang pagkakamali. At sabi nga po, pipilit po natin itago sa mata ng mga tao, pero sa mata po ng Panginoon ay hindi pala po tayong maitago. Salamat po, at God bless po sa ating lahat. Pasensya na po at medyo magulo po yung aking yatang paliwanag kasi sobrang pagod po kanina sa trabaho, kaya kung ano mo pong pagkukulang ang Diyos na lang po ang mapuno sa inyong mga puso. At glory to God po. Salamat po. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 38 verses 1 to 30. Ako po ang naatasan na mag-excerpt sa chapter na ito. Ito po ang nakasulat ang aking masasabi. Nung si Judah ay humiwalay sa kanyang mga kapatid at nanirahan kay Hera na isang Adulameta, at siya nakapag-asawa ng isang Kananeo na anak ni Sua, at siya nagkaroon ng 3 anak. Si ang panganay, Unan pangalawa, at si Sila ang pangatlo. Puro ito lalaki. Si ay nagkaasawa na ito'y si Tamar. Sinabi ito na si ay masamang tao, kaya't pinatay siya ni Yahweh. At sinabi ni Judah kay Unan, tungkulin mong sipingan ang byuda ng iyong kapatid upang magkaroon ng anak sa pamagitan mo. Alam ni Unan na hindi ituring ng hipag na siya ang ama ng kanyang magiging ama, kaya itinapon niya sa labas ang kanyang binhi, or nag-withdraw to siya para hindi mabuntis. Kaya galit si Yahweh sa kanya dahil ito'y kasuklam-suklam siguro sa pananaw ni Yahweh. Kaya't pinatay rin ni Yahweh si Unan. Noon kasi sa panahon nila, pag namatay ang kapatid mong panganay or nakakatanda sa iyo, ang susunod na kapatid o lalaki, babae man, siya ang papalit sa asawa niya. Palit, pamamatay na naman, palit na naman. So sa 3 sila, namatay si palit si Unan, ayaw ni Unan ng magkaanak siguro sa kay Tamar, kaya namatay siya o pinatay siya ni Yahweh. Ang sunod si Sila, hindi pa pwede kasi bata pa. Kaya sinabi ni Judah na umuwi ka muna, Tamar, kasi bata pa yung bunso kong anak si Sila. Siguro sinabihan na babalik ka na pag okay na. So sa mga panahon ng namatay ng asawa ni Judah, pumunta siya sa Timnat para tingnan paggupit ng balahibo sa kanyang tupa, at naririnig ni Tamar na pupunta doon, kaya pumunta rin si Tamar doon. Hinubad agad niya yung damit pangluksa at nagtalokbong siya pa. Nakaupo pa pagpasok ng inaim patungo sa Timnat. Ginawa ito dahil alam niya binata na si Sila. Siguro may gusto na kay Sila At dahil beauty si Judah, siyempre naghanap din siya ng kaligayahan minsan ang mga lalaki, di ba? Ganyan. Nakita niya si Tamar, akala niya isang bayarang na babae. Kaya lumipat siya, inalok niya ito ng batang kambing para makipag-sex lang sa kanya. Tungkod, singsing at saka yung kadina. Sabi ni Tamar, yung kambing mo kung wala pa kasi kukunin pa, parang utang, isangla mo na yung mga gamit mo. So siya ng deal. Kaya si Judah binigay sa kanyang singsing, tungkod at saka yung kadina. So ayun, nakapagtalik nga sa kanya. Makita natin dito parang gawa ito ng ating kalaban na kung sino man yung tauhan ni Yahweh ay sinubukan ng demonyo ilagay sa kasalanan. Kaya mismo manugang niya si Tamar ay nagkasala sila pareho Si Tamar
alam ni Tamar ang manugang niya yung kasakes niya. Ang hindi rin alam ni Judah na manugang niya pala yung kinuha niya para sinabi. Akala niya babae. Hindi natin alam kung anong motibo dito ni Tamar. Kaya pagdating ng 3 buwan, may sabi kay Judah na malugang mo si Tamar ay naglaro ng apoy at nagdagdalang tao. Galit na galit siya eh. Yun ay hindi alam ni Judah na siya palang ama ng bata. Inutusan pa niyang tauhan niya na ilabas at sunugin natin si Tamar. Noong kasi sa panahon nila, ang mga babae, pag nagkasala, sinusunog o binabato, di ba? Hanggang mamatay. Pero bago pa lumabas si Tamar, sinabi niya na kay Judah, tingnan mo kung sinong may-ari itong sing-sing, kadina at tungkod. Di nagtaka rin si Judah, kilala ko yun, akin yan eh. So, ibig sabihin, ikaw yung kasiping ko noon at ngayon nagbunga. Sinabi niya sa mga tauhan niya na wala siyang kasalanan. Kaya ako ang nagkulang. Kaya pinakasal niya ito kay Sila, yung bunso niya. So dumating yung panahon na nagkaanak si Tamar sa kambal. At ito'y tinawag nilang Faris. Ang unang lumabas at Sara ang huling lumabas. So ibig sabihin, pinakasal na talaga si Sila kay Tamar. Kasi iba, pag namatay yung una, palit si unan. So, ito na ngayon si Sila na. Okay na. Kaya, ang masasabi ko dito, ang ating kalaban ay lagi nakasubaybay. At kung anong gusto mong gawin para sa ating Panginoon, ay siya rin panunukso at pagsubok at panglilin lang sa atin, di ba? Yung makikita naman natin dito sa buhay ni Judah at ni Tamar, na iisa lang na babae ang halos pero silang lahat ay nakapagtalik or nakapag-sexual intercourse. Sa di inasahan, pati si Judah ay may sexual intercourse sa manugang niya na nagbunga pa. At dahil binigyan siya ng wisdom ng Panginoon, hindi natuloy yung pagsunog kay Tamar at pagpatay, bagkus pinakasal pa niya ito kay sa bunso niyang anak na si Sila. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon, pinatawad niya ang mga ito at nabigyan ng mabuting pag-iisip at nabigyan ng mabuting buhay si Judah at si Tamar. Siguro iyon lang po ang masasabi ko sa ito kasi medyo malalim to eh. Sa buhay lang ito ni Judah at ni Tamar ang dito, kaya parang madali lang yung intindihin. Yun lang po ang masasabi ko sa kasaysayan sa buhay ni Judah at ni Tamar. Purihin ang Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Good night. God bless po.